Mga kababayan, mga katambay, si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang araw po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat, saan man sulok ng bansa, umundo tayo naroon. Naway maingatan po tayong lahat, mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin itong pinalabas po ng palasyo, mga tambay. Dahil po apektado po sila dito po sa pahayag ng Vice President na sinasabi po ng Vice President, di po ba, na kayo ang nagdala sa Netherlands. Ngayon, ikaw, Senadora Amy Marcos, ang mag-uwi sa Pilipinas. Apektado po Malacanang. Ang sagot po sa pamamagitan po ng USEC na si Claire Castro na tinatawag ng Vice President na pinsan ni Franz Castro na convicted ng child abuse. Ang sinasabi niya, walang kinalaman ng palasyo dito po sa Senadora at Vice President ang kanilang kasunduan daw po. Pakinggan po natin ang pahayag po ng palasyo sa pamamagitan po ng Yusek Castro. Ito po, umpisa na po natin. Yan po ay kasunduan ng dalawa, ng Vice Presidente at ni Senator Amy Marcos. Ang Pangulo ay hindi at walang partisipasyon sa kanila naging kasunduan. Walang kinalaman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa anumang usapan o kasunduan ni na Vice President Sara Duterte at Senator Amy Marcos. Ito ang binigyang diin ng palasyo, kasunod ng pahayag ni VP Sara sa Malaysia na hostage niya ang presidential sister. Sa talumpati ng pangalawang Pangulo, sinabi nito na si Senator Amy Marcos ang mag-uuwi kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang nasa International Criminal Court o ICC Detention Facility sa The Hague, Netherlands. Dahil ang kapatid mo ang nagpadala sa kanya sa Hague, ikaw ang magbabalik sa kanya sa Pilipinas. Kaya dala-dala ko yan siya kahit saan para siyang naka-hostage. Ngunit paglilinaw ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, labas sa anumang usapan at walang anumang partisipasyon si PBBM sa kasunduan ng dalawa. Ito ba yung binanggit niya na hostage niya, Yes. si Senator Amy Marcos? Walang kinalaman ng Pangulo sa kontratang kanilang pinasukan, yung isang tao na manggagamit at isang taong willing magpagamit. At ang nais lang po natin sana ay ang Pangulo po kasi ang sinabi niya ay tuloy-tuloy siya sa kanyang pagtatrabaho, focus sa trabaho. Samantala, naglabas din ng sariling pahayag si Senator Marcos hinggil sa talumpati ni VP Duterte. Binigyang diin ng mambabatas ang kanyang dedikasyon sa kanyang tungkulin, lalo at marami ang umaasa at inaasahan sa kanya. Aniya gagawin niya ang tama at Diyos na ang bahala. Sa ngayon ay nananatiling nasa ICC Detention Facility si dating Pangulong Duterte. Ngunit hinihiling ng mga abogado nito sa ICC na palayain siya batay sa humanitarian considerations, dala ng kanyang katandaan. Jedne Resina, UNTV News and... Yan mga tambay, sagot ng palasyo sa pamamagitan po ng isang abogado, Yusek, na wala po yatang alam sa batas. Dahil siya mismo ang nagsabi sa atin ang tamang proseso ng ICC, lalong-lalo sa paghuli ng akusado daw. Di ba? Kailangan dalhin sa lower court. Nangyari po ba yan kay dating Pangulong Duterte? Dinala po ba siya sa lower court? Hindi po ba hindi? Kaya po minsan, tama po yung sinasabi ng ating mga kababayan yung mga matatalinong tao, mga tamay, mga nag-aral, nagsunog ng kilay para maging abogasya. Pag po napasok sa politika at nabigyan po nakapangyarihan, kahit mali, pilit pong itinatama dahil sobrang talino. Hindi po ba, mga kababayan? Dahil kaya sa pakinabang, nagtatanong lang. At wala daw pong partisipasyon ang Pangulong Marcos dito raw po sa usapan na sinasabi ni Yusek Claire Castro, yung manggagamit at yung nagpapagamit. Ibig sabihin, yung ibig sabihin, nagpapagamit lang ang Senadora Amy Marcos at tama lahat ang ginawa ng pamahalaan, lalong-lalo sa pagkidnap sa dating Pangulong Duterte. Kasi lumalabas po talaga diyan kidnapping Di po ba? Dahil una-una, pagka po pinaniwalaan natin ng isang Yusek at isang abogado na sinasabi niya po sa atin
na ang tamang pagdakip o pag-aresto sa isang akusado, lalo kung ito ay banyaga, ang dadakip ay banyaga o ang magbibigay ng warrant of arrest ay galing sa ibang bansa, kailangan ipresenta mo muna sa korte itong iyong huhulihin. Di po ba? Kaya minsan, mga kabayan, ganun talaga. Pagka matalinong tao ka, kahit yung suka mo, isinuka mo na, kakainin mo pa. Ganun po. Saka po, pakapalan na lang ng mukha yan. Hindi po ba? Pakapalan ng mukha. Kasi sa pakinabang yata at sa posisyon kapangyarihan. Pero temporary lang naman po yan. Kasi nakakahiya Nakakahiya po kasi talaga. Dahil mismong kadugo. Kadugo mo na mismo. Hindi ka pa pinaniniwalaan. At alam pa mismo nung kadugo na mali ang ginawa mo. Dahil itong si Amy Marcos, si Senadora Amy Marcos, ginamit niya yung utak niya. Utak. Kasi kung sasamahan niya, unang-una, kung sasamahan niya yung kapatid niya, yung kanyang alyansa, talo na ito Hindi maranalo sa halalan ito. Dahil unang-una, alam niya na walang ginawang tama, lalong-lalo sa pagdakip kay dating Pangulong Duterte, itong kapatid niya, yung kanyang adeng. Kaya matalino itong ateng. Di po ba? Ang kanyang ateng at napakahinang Pangulo lumalabas, weak, di umano, itong kanyang adeng. At nagkaroon pa tayo ng Yusek na mahina po dahil nga po humihina ang ulo, humihina ang kokote, di umano, dahil nabigyan po ng kapangyarihan. Di po ba? Kaya po ang lumalabas, di umano, meron tayong mahina na Yusek at meron din po tayong weak na leader. Di umano. Di po ba? Yun nga po yung sinasabi ng Vice President, yung mga katambay. Dahil nga po bangag, lasing sila. Bangag at lasing sila sa kapangyarihan. Di po ba? Ang napakasakit lang po nangyayari sa ating bansa, mga kabayan. Dito po kasi, tumatama lang yan. Yung lagi ko pong paulit-ulit na sinasabi, tumatama lang po yung ginagawa nilang mali dahil sila po yung nakaposisyon. Sila po yung nasa kapangyarihan ngayon. Lalabas po lahat ng pagkakamali nila pag wala na po sila sa kapangyarihan. Kasi ang batas na po, lalong-lalo kung ang magpapatupad ng batas ay hindi weak, at wala pong issue na gumagamit ng pulburon at coke. Ayun po, sa palagay po ni Kamanong, iiral po ang tamang proseso at batas sa ating bansa. Pero po ngayon, yung sinasabi nga po natin at sinasabi po ng napakaraming Pilipino, milyong Pilipino na nagsasabi na meron tayong presidente na gumagamit ng pulburon at nagkokok. At yung sinasabi nga ni Atty. Guanzon, ang coke ay iniinom, hindi sinisinghot. Hindi po ba? At yung sinasabi rin po ni Cathy Binag na meron tayong presidente na nagpupulburon. Hindi po ba? Kaya dito po mga tambay, alam naman po namin yun. Alam po ng daang milyon Pilipino kasama po ang mga OFW nating kababayan na wala po talagang partisipasyon ng Pangulo na palayain ng dating Pangulong Duterte. Dahil ang partisipasyon ng Pangulo, ipatapon ang dating Pangulong Duterte. Di po ba? Kaya po, walang partisipasyon talaga ang Pangulong Marcos na ito'y palayain. Kaya, totoo po yun, naniniwala po kami sa inyo, Yusek Castro, na walang partisipasyon ng Pangulo na palayain ang dating Pangulong Duterte. Dahil nga po, ang talagang plano ay ipatapon na wala ng balikan sa Pilipinas hanggang sila ay namumuno. Di po ba? Kaya nga ayaw nilang pauwiin kahit ito'y temporary na palalayain dahil nga sa kanyang katandaan. At syempre po, dahil sa napakahinang kaso. Di po ba? Bakit siya palalayain kung ang kaso niya ay napakatibay ayon sa kanila? Di po ba? Hindi na siya palalayain kung talagang totoo at matibay ang akusasyon na ibinibigay ng karamihan pang nagkaso ay puro po makakaliwa pa yata. Puro makakaliwa. At puro masasamang tao pa yata ang nagkaso. Puro masasama.
di umano. Di po ba? Bakit bibigyan mo ng kalayaan kung talagang totoo lahat ang inyong binibintang? Sige nga. Bibigyan ng temporary kalayaan kung matuloy man dahil unang-una, mahina ang kaso. Pangalawa, ang kanyang edad. At syempre po, makakatakas pa ba yan? 80 anyos, may mga sakit pa? Sige nga, makakatakas pa ba yan? Sige nga. Hindi na nga siya makalakad ang dating Pangulong Duterte, hindi na nga makalakad ng malayo. Kailangan meron pang kasama na mas malakas sa kanya para umagapay. Di ba? Alala yan. Di ba? Logic lang yan. Yan po ang totoo eh. Unang-una, mahina ang kaso. Di po ba? At ang napakasakit, magmula nang ipinatapon nila ang dating Pangulong Duterte, mga kababayan, alam din po ninyo yon kung nag-iisip po tayo, di ba? Nag-iisip tayong lahat. Alam po natin, magmula nung ipinatapon nila, kidnapping ang lumalabas na findings lalo sa Senado. Kaya nga lang po, lagi po natin paulit-ulit na sinasabi, yung 10 araw na dapat ay kasuhan na ang mga kumidnap sa ombudsman, hanggang ngayon ang ombudsman ay hindi po nagre-release ng desisyon na illegal at dapat kasuhan ng mga umaresto sa dating Pangulong Duterte. Bakit kaya napakatagal? Yung 10 araw, buwan na, mga tambay. Baka 2 buwan na yata o magdadalawang buwan na itong 10 araw na palugit na kailangan sumagot itong mga akusado. Mag-counter affidavit sila. Wala. Nga. Tulog. Mahimbing na mahimbing yata ang pagkakatulog ng ombudsman dito po sa sinampang kaso o pinasasampahan ng kaso ng Senado. Hindi po ba? Kaya dito po sa sinasabi nga po natin, napakamalas po ng ating bansa. Hikahus na nga tayo. Excuse me po. Hikahus na nga ang ating bansa. Hirap na nga tayo. Nagmamahalan na ating bilihin. Nagmamahalan pa ang ating mga bayarin. Dahil ang mga oligarko sa ating bansa ay karamihan ay walang awa sa Pilipino. Sobra-sobra na silang kumita pero talagang pinagnanasahan pa nila ng sobra-sobra ang mga Pilipino dahil sila halos ang may-ari ng malalaking negosyo sa ating bansa. Di po ba? Pati nga tubig at kuryente na araw-araw nating gamit ay sila pa rin ang may-ari. Hindi po ba? Kaya nga sinasabi nga natin, ang pamahalaan natin ay walang naibigay na kaginhawahan sa loob ng 3 taon nung sila'y mamuno. Ano po ba kaginhawahan na naibigay sa atin sa mahigit 100 milyon? Kaginhawahan po ba yung ayuda? Kaginhawahan po ba yung nakaraang halala na vote buying? Temporary lang. Hindi pang matagalan. At kaginhawahan ba yung sinasabi nilang 20 pesos na kilo ng bigas? Na limitado lang. At pangit pa yata ang mabibili mo riyan. Ay totoo naman pangit. Hindi naman maganda yung bigas. Kasi nungalingan naman lang yung pag sinabi mong ubod ng ganda yon. Di ba? Nabanggit lang po natin. Pero yung sinasabi nga natin mga tambay, yung partisipasyon ng Pangulo, malabo po yun. Alam na ng mga Pilipino yun. At alam na natin na hindi po gagawin ng Pangulo na pabalikin yan sa Pilipinas ang dating Pangulong Duterte. Di po ba? Dahil hindi po nila yan layunin. At wala po yan doon sa sinasabi di umano na Oplan Horus. Kasi kung paniniwalaan natin yung lumabas na Oplan Horus, lahat po yan ipababagsakin. At talagang hindi na po sila makakabalik sa posisyon kung gusto man nila. Dahil nga po, bagsak na bagsak ang gagawin nila riyan. Hindi po ba? Ang pamilya Duterte at ang mga nakapaligid dito, ang mga sumusuporta. Di po ba? Kaya yan po sinasabi ni Atty. Claire. Totoong-totoo po yan. Walang partisipasyon ang Pangulo, lalo-lalo po sa paglaya ng dating Pangulong Duterte. Ang partisipasyon po ng Pangulo di umano ay pagpapabagsak, pagpapatapon, pagkidnap, walang due process na nakuha. Yan. Maniniwala dyan ng mahigit 100 milyon Pilipino kasama mga OFW na malaki ang partisipasyon ng Pangulo sa pagkidnap sa dating Pangulong Duterte. Hindi po ba?
At ang napakaswerte, mga tambay, dahil sinwerte ang Netherlands, dahil nakita nyo po, napakarami pong sinwerte nung sa nangyari po sa ginawa nilang pagkidnap sa dating Pangulong Duterte. Napakarami pong sinwerte. Bakit ko po nasabi? Unang-unang sinwerte yung mga judges. Yung mga judge, yung mga prosecutor ng ICC. Yan po ang kauna-unang sinwerte. Bakit ko po nasabi? Kung totoo po yung umuugong na balita o chismis na yan ay nasuhulan ng napakaraming pera daw, hindi raw po bababa sa $200 million o $100 million ang umuugong dyan na marites. Kung yan ay may katotohanan, sino po unang nakinabang at sinwerte? Di yung mga judge, prosecutor ng ICC, nakinabang. Di po ba sinwerte sila? Ano pa? Sino pa ba mga nakinabang at sinwerte kay dating Pangulong Duterte nung siya'y kidnapin? Di umano. Ang Netherlands. Bakit ko po nasabi? Isang damukal ang mga turismo. Naging tourist spot ngayon. Lalo-lalo sa mga nagmamahal, napakaraming nagmamahal na mga Pilipino kay dating Pangulong Duterte. Di po ba lumago ang turismo nila? Lumakas ang ekonomiya nila lalo dahil sa dami na nagpupunta na mga Pilipino kahit mga banyaga nagpupunta sa Netherlands, sa The Hague, sa ICC. Di po ba? Ang lakas. Di po ba? Sino po ang minalas? Tayo. Ang Pilipinas ang minalas. Bakit ko po nasabi? Dahil po ang bansa natin ay ayaw na halos papuntahin. Dahil hindi na raw po wala na raw pong seguridad. Hindi na magandang puntahan ng ating bansa dahil nga po, talamak daw po ang krimen, pulburon, at yung security ng ating bansa ay mahina. Sino po ba una nagbabala na wag lang pumunta ang kanilang mamamayan sa ating bansa? Di po ba Australia? Pinagbabawalan na nila. May red notice na sila sa kanilang mga kababayan na wag niyong puntahan ang bansang Pilipinas. Dahil hindi maganda ang security dyan. Nakikidnap ang mga banyaga. Di po ba? Ilang balita na ang nakikita natin na ang mga banyaga, turista sa ating bansa. Yung iba, pagbabae, balita, ginagahasa pa. Pinapatay. Hindi po ba? Pati ang bansang napakalaki rin, China, nagbigay na rin po sila ng babala na wag nang magbabakasyon sa Pilipinas dahil unang-unay magulo ang politika. Di po ba? Sino po ang minalas? Tayo. Kaya nga bagsak na bagsak ang turismo sa ating bansa. Pero yung bansa na nagkaroon ng napakalaking pakinabang sa atin dahil sa pagkidnap nila, di umano sa dating Pangulong Duterte, yun. Nagtatamasa sila ng isang damukal na dolyares. Dahil dolyares ang gagastusin mo riyan pag ikaw ay nag-tourist o nag-tour o bumisita sa dating Pangulong Duterte na ikinulong nila riyan na iligal ang paghuli at pag-aresto. Di po ba? At ang napakasakit, mga kababayan, meron na naman bansa ang suswertehin. Sinuwerte na ang Netherlands. Ngayon, meron na naman bansa na suswertehin. Sa pagpapalaya kay dating Pangulong Duterte, meron na namang isang bansa na suswertehin ang kanilang turismo. Hindi po ba totoo? Dadagsa na naman ang isang damukal na dolyares sa bansa na ito. Kung saan man po dadali ng ICC sa pansamantalang paglaya daw ng ating dating Pangulong Duterte. Napakaswerte nitong bansa na ito. Sana dalhin nila sa mas malapit, sa Asia. Pagka dinala nila sa Asia o sa Asia ang dating Pangulong Duterte, kahit sabihin mo sa Japan, o hindi naman nila dadalhin sa China yan. O sabihin mo Singapore, kasi maganda mga medical dyan, di ba? Lalong-lalo, papabori kay dating Pangulong Duterte dahil po maganda ang gamutan dyan. Di po ba? Dahil alam naman natin ang dating Pangulong Duterte ay may karamdaman na. At ganun din sa Japan. Di po ba?
Kaya lang, siyempre, ang masusunod dyan, ICC. Pero tayong mga Pilipino, mas gusto natin sa Pilipinas o mismo sa Mindanao. Dalhin at iuwi. Kaya lang, hindi naman po tatanggapin ng pamahalaan yan. Malabo pa sa sabaw ng pusit na sinasabi na isang Franz Castro na convicted ng child abuse. Malabong tanggapin ng Pangulong Marcos yan. Yung temporary nga pagpapalabas dyan o paglaya, hindi tatanggapin ng Pangulong Marcos yan dahil mismo siya nagpatapon dyan. Hindi po ba? Nagtatanong lang si Kamanong, tatanggapin mo ba yung pinatapon mo? Ginastusan mo pa di umano ng isang limpak-limpak na pera? Tapos tatanggapin mo? Ikaw nga nagpatapon? Walang, di mo ba? Kagaguhan yun. Hindi po ba? Ngayon, pagka pinabalik nila sa Pilipinas yan, magmumukha po silang gago, bobo, at tanga. Bakit po? Dahil wala. Mahina ang kaso. Di po ba? Pagka yan ay pinalaya, mahina ang kaso, tapos babalik mo sa Pilipinas. Di lumalabas nun, isa ang gago, tangat, bobo. Di umano. Pinadala mo pa sa Netherlands. Ginastusan mo pa ng pera ni Juan de la Cruz. Kung totoo man yan. Di po ba? Dahil lang sa sobra mong bangag at lasing sa kapangyarihan? Na ayaw mo na mawala yung kapangyarihan sa inyo? Di po ba? Lalabas kayong mga tanga at bobo at gago pag nakauwi po ng Pilipinas yan. Di po ba? Kaya walang partisipasyon talaga ang Pangulo, lalo-lalo sa pagpapalaya. Di po ba? Kasi kung talagang gustong palayain niya ng Pangulong Marcos, isang salita niya lang. Pakikinggan siya ng ICC. Bakit? Sila yung nagbayad, di umano Bayad, di umano. Di po ba? Mas magugustuhan ng ICC. Di po ba? Dahil bayad na. Natanggap na nila. Kung totoo man na sila'y binayaran, walang kahirap-hirap. Di po ba? Hindi nyo po ba nakita? At nakita naman natin na nagkakaproblema pa sila ngayon? Di po ba? Mula nung dumating sa kanila ang dating Pangulong Duterte, di po ba ilan na po ang judge o mga prosecutor ng ICC ang nagkakaproblema magmula nung dumating si dating Pangulong Duterte sa kanila? Di ba? Mismo yung head ng kanilang ICC, na International Criminal Court, yung prosecutor head nila. Di ba? Sino? Si Karim Khan. Nagka-problema. Ang laki po ng problema niyan. Ang kanya pong asset, ari-arian, kayamanan, naka-freeze. Pati po siya ngayon ay naharap pa sa issue ng scandal niya, na sex scandal niya. Di po ba? At yung 4 pang hurado dyan, 4 na judges, naka-sanction din sa bansang Amerika. Di po ba? Iniimbestigahan ang kanilang mga anomalya. Pati ang kanilang mga ari-arian ay naka-freeze din. Hindi nila magalaw. Di po ba? Sino? Nakakarma sila. Sa ginawa po ng pamahala natin sa sobrang pamumulitika. Dahil sobrang bangag at lasing sa kapangyarihan. Di ba? Pati ICC ngayon. Kinakarma ang kanilang mga judges, ang kanilang mga prosecutor. Kinakarma. Hindi po ba? Kaya nga po ang sinasabi nga po natin, yung sila, mga tamay, nalagay po sa bingit ng kahihiyan sa buong mundo, lalong-lalo sa miyembro ng ICC. Mawawala na po ng respeto at tiwala sa kanila ang natitira pa nilang mga miyembro. Real talk. Dahil, unang-una, tumanggap sila ng isang akusado na hindi malang dumaan sa tamang proseso ng batas. Tinanggap nila. Hindi po ba kahihiyan ito? Kidnapping ang ginawa nung bansa na umaresto riyan, katulad ng Pilipinas. Tapos ikaw, International Criminal Court ka, pinagmamalaki mo na mas magaling ang korte mo. Ikaw na ang pinakabanggaling na korte sa buong mundo. Dahil ikaw international. Pero tinanggap mo, ikaw nga yung magaling sa batas. Tapos tatanggapin mo ngayon, yung pag-aresto'y mali. Kidnapping ang lumalabas. Hindi malang nakatungtong sa lower court o korte ng Pilipinas itong inaresto mo, kuno. Di po ba kahihiyan? Ano sasabihin ng buong mundo? International Criminal Court ka, bobo ka?
Tanga ka sa batas? Pinag-uubra mo yung mali na proseso ng batas? Hindi po ba kahiya-hiya ito? Lalong-lalo sa mga natitira pang miyembro nito. Dahil ang lumalabas talaga nito, nagagamit kayo. Ang ICC nagagamit sa politika. Kahit pala mali, labag sa proseso, lalong-lalo sa kanilang Rome of Statutes, labag ang ginawa ng ating bansa dahil yata sa napakalaking suhol o bayad. Kaya kahit mali, umubra. Pero hindi naman po tangat bobo ang mga miyembro nito na natitira pa. Di po ba? Kaya po nalalagay po sila sa alanganin. Pero ang dating Pangulong Duterte, lalong minamahal po ng majority ng Pilipino. At nirirespeto at minamahal din ng mga bansa na may mga may utak. Matatalinong bansa katulad ng Amerika. Nirirespeto lalong-lalo ng Pangulo nila na si President Trump. Di po ba? Sinabihan na sila, mali ang ginawa nyo, ICC, sa Pilipinas. Unang-una, wala kayong jurisdiction dyan. Di po ba? Kaya po mga tambay, dito po sa ginawa ng Pangulong Marcos, panahon nila yan. Mabilis lang ang panahon. Lilipas yan. Pero yung ginawa po nila sa ating mga Pilipino, matindi po ang balik niyan. Yung balik sa kanila ang matindi. Dahil yung ginawa po nila, mga tambay, nakatatak na po sa utak ng mga Pilipino yan. At yung ginawa nila, recorded yan. At yung ginawa nila, may proseso ng batas. Kaya yung ginawa nila na isang damukal na paglabag ng batas, babalik po sa kanila yan. Mas matindi po ang balik niyan. Baka hindi lang po uppercut. Baka may kasama pang tadyak. Diretso sa kulungan. Hindi po ba? Lalong-lalo po yung mga kapulisan. Yung mga general na nakapront dyan. Yung sinasabi na meron pang nagretiro ngayon na General Marbil. At yung General Torre. Delikado po yan pagka po hindi na po nila panahon. Hindi po ba? Lalong-lalo po yung nasa DOJ. Diba? DILG. At baka pati po yung mga nasa Department of National Defense natin. Mga kabayan, di ba? Pinagkaisahan nila yan. At lalong-lalo po yung Commander-in-Chief. Hindi po ba? Kaya dito po mga tambay, yung sinasabi po ni Senadora Amy Marcos at sinasabi po ng Malacanang, ginagamit lang po ni Senadora Amy Marcos ang kanyang utak. Yung utak po niya kasi ginamit niya. Dahil kung hindi po niya gagamitin ang utak niya, mga kabayan, isa na rin po siya sa kinamumuhian. Matagal na po siya. Kinamumuhian po ang kanyang pamilya, ang kanyang apelidong Marcos. Kung hindi niya gagawin at hindi siya didikit sa Vice President Sara Duterte, matagal na po siya. Unang-una, napakatagal niya na pong nasa basurahan ang kanyang political career. Hindi po ba? Real talk. Matagal na pong nakabasura po ang pagiging politika niya po o political career. Lalong-lalo po itong nakaraang halalan. Hindi po siya mananalo. Hindi po ba? Kaya po ang Senadora Amy Marcos, kahit papaano, mga kabayan, dahil dumidikit siya sa Vice President, ay napapatawad pa siya ng mga Pilipino. Lalong-lalo na kung ipagtatapat niya sa mahigit 100 milyong Pilipino ang katotohanan na talagang gumagamit ng pulburon ang kanyang kapatid at ang kanyang hipag. Yan, lalong maniniwala sa iyo at bibilib sa iyo na ikaw ay kakaiba kang Marcos. Di po ba? Kung talagang ipagtatapat mo na sa mahigit 100 milyon, Senadora Amy Marcos, nang matapos na at mapalitan na ang sinasabing Pangulo na walang kaalam-alam sa lahat na sinasabi nila, lalong-lalo ni Yusek, yan. Baka po bumalik ang respeto sa iyo, Senadora Amy Marcos. Yan. Ipagtapat mo na po sa buong Pilipinas at malaman na rin ng buong mundo na ang iyong kapatid ay totoo ba
At totoo ba talaga na gumagamit ng pulburon at gumagamit ng coke at pati ang yung hipag na may problema sa Amerika? Dahil po saan? Gumagamit din daw po. Nagpa-party-party ng pulburon. Di po ba? Yan. Pag ginawa mo po yan, Senadora Amy Marcos, ayan. Baka po, hangaan ka. Kahanga-hanga ka. Dahil pinagtapat mo ang katotohanan sa mga Pilipino. Hindi po ba, mga kababayan? Ayan po mga kababayan, maraming salamat po. Dito, sa ating po mga kababayan, sa mga tumatangkilik po ng ating tambayang mga kababayan, thank you po sa inyo. Sa mga, siyempre po, sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, thank you po. Sa ating po mga subscribers, thank you po mga kababayan. Excuse me po. Ingat po kayo, maraming salamat po. Siyempre po, shoutout po sa mga nagbibigay po ng biyaya. Maraming salamat po. Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershio ng Canada, Jake Yahoo 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Jim Aris ng United Arab Emirates, Jobelin Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Annie Joe, Teodorico Erguisa Jr., si Arfel Villacorta, Wills Babol 5697, Rosalina RK Team 888, Michelle Yamaguchi Vlog. Maraming salamat po sa mga biyaya po na inyo pong pinagkakalob. Ingatan nawa po kayo. Ingat po mga kababayan. At siyempre po yung panalangin po mga tambay, sama po natin sa dasal at panalangin na maingatan po ang pamilya Duterte, lalo po ang dating Pangulong Duterte, ang kanya pong kalusugan. At siyempre po, tuluyan na po siyang makauwi loobin sa ating bansa. At siyempre po ang pag-iingat din po sa Vice President na napakarami pong nagpapabagsak at naghahangad sa kanyang posisyon. Sana po yung maingatan po sila, mga kabayan. At tayo rin po, ingat po tayo mga tabay. Doble ingat po tayo. Napakahirap na po ang ating sitwasyon, mga kabayan, sa ating bansa. Laganap na naman po lahat ang pinaghirapan ni Tatay Digong na problema ng ating bansa na sana ay masolusyonan at maging mapayapa ang ating bansa ay nasayang lang po. Nasayang. Sayang na sayang. Ngayon, yung kapayapaan na nakuha natin na 6 na taon, ayan po, mas dumoble pa po. Dumoble na hindi na po tayo mapayapa yata, mga kabayan. Maraming salamat po mga kabayan. Ingat po. Sa muli, paalam. Bye-bye.